Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back sa part 2. Papanood nyo lang kanina. So, ang bilis ng turnaround, di ba? Turnaround fair play, sabi nga nila. Okay, so ganito. Ngayon, salamat kay dalawang sentimong, ano bang pangalan nung ano? Kay dalawang sentimo sa kalye. Ano natin yan? Kaibigan ng channel yan, and etong tao na to ay nag-research agad siya. Ito, okay. So this is why this explains a lot. Comelec girl is ignorant about the existence of Comelec. Nakakatawa siyang sinabing take time to read about the post about Leni Robredo being dilawan while being actively ignorant about basic information like Comelec on elections. Pero I will be on my kasi of course wala akong knowledge sa kanya. Nag-base lang ako dun sa binigay niyang answer. And of course, hindi ko naman siya nakakausap. So ang criticism ko is within lang doon sa sinabi niya. Pero ngayon na lumalabas na yung mga screenshots na to na mukhang mahilig siya sa propaganda. Now, ito yung masakit dito. Kasi sinasabi dun sa comment section doon sa pinanood natin kanina na there is an educational crisis. Pero when you say there is an educational crisis, in what context are we talking about? Kasi there are some halimbawa kung sa history, 'di ba? Ang North Korea wala silang problema sa education nila kasi puro propaganda yung tinuturo doon. Pero etong mga ganito, this is an educational crisis. And I'll explain later. Pero anuhin lang muna natin kunin natin ng buong context to. Kasi now, ang ginawa ko is nag-search ako dito sa facebook.com. Tapos ito yung mga sinasabi. Take time to read daw, sabi ni DDS apology sexy bait Heart Aquino. Ironic kasi Aquino yung apelido niya. Kung ano ang Comelec ay never daw niyang nakita sa newsfeed niya. Okay? Well, that is also correct. Kung puro propaganda yung nakikita niya. Of course, yung mga propagandista will never talk about Comelec. I remember this time, mga kamatis, mga kaibigan, kasi this is prior to the presidential election of 2022. So ang nakikita nyo talaga sa mga newsfeed nyo is about sa mga propaganda. Okay? So hindi pa siya ironic, hindi siya iba ang algorithm niya. Ang ibig sabihin is mga propaganda ng ganito. Take time to read, of course. Mukhang si Evie Rivina, hindi ko na to kilala siguro DDS yan most likely. So ganun siguro gumana yung algorithm niya. Again, algorithm is very tailor fit sa gusto mong makita sa iyong page, 'di ba? Siguro ang nangyari sa kanya puro DDS yung kanyang nakikita. Ang mga DDS naman hindi naman yan hindi naman, they do not talk about basic information about the country. They talk about their own version of the narrative ng political climate dito sa Pilipinas, right? Manood ka ng banat by content, hindi mo naman minsan mababanggit niya yung Comelec, pero madalas yan puro tira kay Pangulong Marcos or whatever, kung ano yung ginagawa ni Sara Duterte or si Joey Di Vivre or sino ba yung malalaking DDS, si SAS, di ba? So that's the point here, mga kamats, mga kaibigan. Most likely the case, ang kanyang newsfeed ay puro DDS. Walang government structure. Hindi siya ganon Hindi siya mahilig sa mahabang ganon. Mahilig sila dito sa propaganda na material. Why propaganda material is more exciting than the basic knowledge? Kasi yung basic knowledge, kailangan mo siyang kabisaduhin. Itong propaganda na to, para ka nagbabasa ng storya. Literal na storya siya kasi nga narrative siya ng isang kampo. Okay? So, I guess that's how you understand if this person was a student. Okay? So, punta na tayo. Tuloy na natin to. Kayo naman, mga netizens, ano yung sinasabi nyo? Parang yung dating sumali sa Showtime tapos apologies. Ito ba yung sinasabi nila?
Hindi ko po knowledgeable. Okay, so ito yung napanood natin kanina. Nalimutan na may digital footprint siya. Ito, puro pampaganda alam. Ito nga yung sinasabi ko. Ito na yung laman ng kanyang newsfeed ngayon. Puro siya pagpapaganda. Bakit? Dahil tapos na yung election of 2022. Yung propaganda materials ng Marcos Duterte, tapos na. Ibang propaganda material naman ang makikita nyo ngayon. Welcome to the politics of the Philippines. Now, sige lang, anuhin lang natin kasi yung final speech ko dito would be about the educational crisis. Okay. Ito, naka-off na siya ng comment siya. Well, karapatan niya yun, guys. Ayan. Siyempre, i-mute natin. Ayoko ma-demonetize, okay? Maganda. Magaling sumayaw. Kasi tandaan natin, 17 years old lang siya noon. Very susceptible siya sa propaganda, okay? So, tuloy natin to. This was the showtime, kaya naman pala nilaking profile be, di pa pala informed. Ayan, walang takas, may resibo, hirap mo ipagtanggol, lock profile si ate yan, take time to read daw. Well, this is a propaganda against Leni Robredo. I've encountered it so many times during the election of 2022. You know why I'm very biased against Duterte? Because I've supported Leni for the longest time now. Bago pa tong mga issue na to sa political shit ko, meron na ako nito, okay? Pero pag uusapan natin yan sa tamang panahon, antay lang. Okay, so pero dito muna tayo. Back to the topic. Sabi ni Good Governance supporter, ito pala yung contestant kahapon, si Art Aquino, lock na yung profile. Hindi alam kung ano yung Comelec pero nagpakalat ng fake news. Well, narinig ko yung sagot niya. For someone who does not know the Comelec, it's an intelligible answer. Yun na lang. Hindi ko sinasabing it's a good answer. It's an intelligible answer. Yun, okay na. Give people a chance, okay? Yung mukha ni Vice ganda talaga yung nagdala. Basahin lang muna natin yung message ni Dalawang Sentimo kasi sa kanya ko unang nakita to eh. Okay, asan si Dalawang Sentimo? Syempre hindi yan, okay. This explains a lot why is ignorant existence, okay. Nakakatawa, sabi niya, take time to read about the post nila ang Dilawan also being actively ignorant. Hindi, nabasa na pala natin. Sorry. So, pumunta na tayo dun sa aking final speech dito. Do we have an educational crisis? And in what context? I would say, sa pagdating sa anything related sa political information, we have. Kasi ang hilat siya kasi ng dalawang panig na merong kakayanan magbato ng naratibo is that yung sa kanila yung tama. So kung alin yung tama sa kanilang dalawa, yun yung pumapasok sa eskwelahan. Kaso, meron akong mga kilalang educators and this is something that I was truly disappointed nung ako ay nagka-campaign for Leni. By the way, hindi ako bayad ng Pinklawan ever. If merong magsasabi, kung please, kung totoong merong bayad sila sa akin, pakita nyo. Pero sa Pinklawan, wala. It was just something na I believe it firmly. Kaso, nung narinig ko yung, kasi naalala ko dati nag-taxi ako eh. Saka ako na lang kukumpleto yung buong kwento nito. Sabing ganun nung taxi driver. Kung sino yung itaas ng kamay ni Duterte, yun yung aking iboboto. Basta mahabang story yun. Pero sumasalamin kasi yon sa ating political climate or na nakaka-apekto sa ating educational system. Gets nyo? Kasi dapat meron tayong standard pagdating sa kung ano yung totoo sa hindi pagdating sa eskwelahan. Kaso, if yung mga educators po mismo ang nagsasabi na tama itong naratibo na to versus sa naratibo na to, then we truly have an educational crisis. Even our educators does not know what is real or not. Kasi I remember dati nung lumalaban ako dito sa mga PI na to, lagi nilang sinasabi nung panahon ni Marcos ay napakaganda. But when you look at the data, makikita nyo na hindi. Okay? Now, most likely nung 17 years old siya nito, kinain siya nung algorithm ng Marcos Duterte machinery because it was really strong back in the day. It was really strong that even if you do not follow any political content, makikita nyo sila. Bakit? Bagong Pilipinas, bagong muka. May sumasayaw ng ganon.
yung beat na yun sa TikTok na kung naalala niyo yun, may sumasayaw ng ganun. Ako, tandang-tanda ko yun kasi yun lagi yung nagva-viral. And who are the people dancing? Yung mga bata. After nun, papakitaan ka ng isa or dalawang ganitong klaseng feed sa ganitong klaseng content sa newsfeed mo, and then that's it. Isang nalapatan mo to ng 3 seconds, ng 4 seconds, ayan na, sunod-sunod na yan. So most likely ganun yung nangyari sa kanya. That's why merong ganitong post. Do we have an educational crisis? Hell yeah. Because we don't know what true or false dito sa ating bansa. We like to believe in narratives, but these are all just narratives. There is the truth, but the truth will never come out here in this country until we change the system. And I'm sorry for being part of it. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.